Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin ang isang tila bilangguan sa impyerno. Sa sumunod na eksena, makikita ang tatlong lalaki sakay ng pickup truck na halatang tumatakbo mula sa isang tao. Nang sa tingin nila ay nakatakas na sila sa kanya, bigla itong nagpakita sa harapan at binunggo ang kanilang sasakyan. Pagkatapos nito, lumabas sa sasakyan ng isang lalaking nagngangalang John Milton at pinagbabaril silang tatlo. Nabunyag na hinahanap niya ang isang batang babae, at ang tanging lalaking hinayaan niyang mabuhay ang nagsabi sa kanya kung saan nila dinala ang bata. Matapos makuha ang address, pinasabog ni Milton ang kanilang truck at pagkatapos ay umalis na sa lugar. Kasunod nito, pumunta siya sa isang diner para uminom ng kape, kung saan pinagsilbihan siya ng isang waitress na nagngangalang Norma Jean. Tinanong niya ito kung sino ang nagmamay-ari ng Dodge Charger na sasakyan sa labas, at sumagot naman ang babae na pag-aari ito ng isa pang waitress na nagngangalang Piper. Sa mga oras na yun, ang may-ari ng diner na nagngangalang Fat Lou ay sinubukang hipuan si Piper, ngunit hinawakan niya ito sa kanyang itlog at sinabihan siyang magkukwit na siya sa trabaho. Nang lumingon si Norma Jean, napansin niyang wala na si Milton. Sumakay si Piper sa kanyang sasakyan at nagmaneho na palayo, ngunit makalipas ang ilang minuto, nagsimulang umusok ang kanyang sasakyan at huminto siya upang makita kung ano ang problema. Ilang sandali pa, lumabas si Milton sa mga kalapit na puno at nag-alok sa kanya ng tulong. Sa tingin ni Piper ay si Milton ang sanhi ng problema, ngunit nagpasalamat pa rin siya sa kanya. Tinanong ni Milton kung maaari siyang makisabay bilang kapalit ng kanyang tulong, at nang pumayag si Piper, mabilis niyang inayos ang problema at pagkatapos ay bumiyahe na sila. Samantala sa may diner, isang lalaking nakasuot ng suit na kilala bilang The Accountant, ang lumapit kay Fat Lou at nagtanong kung nakakita siya ng isang lalaking akma sa deskripsyon ni Milton. Sinabi ni Norma Jean sa accountant kung aling direksyon ang tinahak ni Milton at naglakad na siya sa direksyong yun. Samantala, makikita si Piper na huminto sa Paloma Motel. Pinasalamatan siya ni Milton para sa libreng sakay at pagkatapos ay naglakad na siya papunta sa kalapit na phone booth. Samantala, si Piper, na maagang nakauwi, ay natagpuan ang kanyang kasintahan na nagngangalang Frank, na may kasamang babae sa higaan. Sa sobrang galit, sinabunutan ni Piper ang babae at kinaladkad siya palabas, pagkatapos ay sinuntok siya sa mukha at bumagsak ito sa lupa. Samantala sa phone booth, binuksan ni Milton ang isang hindi pangkaraniwang suitcase na merong ancient-looking gun sa loob. Kinuha ni Piper ang kanyang mga gamit at umalis na sa apartment, ngunit sinabihan siya ni Frank na hindi niya maaaring dalhin ang kanyang sasakyan. Sinuntok ni Piper si Frank ng ilang beses, ngunit gumanti ito, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Sa mga oras na yun, makikita si Milton na pinapanood ang kaguluhan. Nang malapit ng tuluyan ni Frank si Piper, pinatumba siya ni Milton at binugbog, hanggang sa mahulugan ng aircon ang ulo ni Frank. Nang dumating ang gabi, makikita si Milton na nagmamaneho sa driveway. Kasama niya si Piper sa backseat, na natutulog pa rin mula nang patumbahin siya ni Frank. Sa mga oras na yun, nagkaroon si Milton ng vision sa kanyang anak habang kasama ang isang grupo ng kulto. Ang leader ng kulto na si Jonah King, ay walang awang pinatay ang kanyang anak na babae at pagkatapos ay kinuha ang kanyang apo. Makalipas ang ilang oras ng pagmamaneho, huminto sila sa isang bar na tinatawag na Bulls by the Balls para uminom. Ang may-ari ng bar na nagngangalang Roy, ay hindi nasisiyahan nang makita si Milton. Matapos silang hainan ng maiinom ng isang waitress na nagngangalang Candy, umalis si Piper para kumuha ng kwarto at maligo. Samantala sa Paloma Motel, kausap ni Frank ang kanyang ina sa telepono nang ipakita sa balita ang tungkol kay Jonah King na wanted ng mga pulis. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto, at nang binuksan ito ni Frank, nakita niya ang accountant na kaagad na pumasok sa loob at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Milton. Nang malaman ni Frank na hindi siya pulis, sinabi niyang hindi siya magsasalita. Dahil dito, ihinagis ng accountant si Frank gamit lang ang isang kamay, at dito nabunyag na hindi siya ordinaryong tao. Sinubukan ni Frank na hampasin ang accountant ng baseball bat, ngunit hinati ito ng accountant at ginamit ito para tusukin si Frank sa dingding. Dahil wala pa rin siyang balak na magsalita, pinatay siya ng accountant gamit ang kalahati ng baseball bat. Habang papaalis na ang accountant, dumating ang dalawang state trooper. Handa na silang arestuhin siya para sa pagpatay kay Frank, ngunit kinumbinsi sila ng accountant na isa siyang FBI agent. Sinabi niya sa kanila na dapat nila siyang tulungan sa pagtugis kay Milton, at ibinigay ang shoot to kill order. You will shoot to kill. He must be taken down on sight. Samantala sa Oklahoma, makikita si Piper na nagpapamanicure sa isang Latinong barboy.
Ilang sandali pa, may nakita siyang dumaan sa labas, kaya nagpa siya siyang sundan sila. Pagpasok niya sa bakanteng bar, nakita niya ang isang TV news report tungkol kay Jonah King na wanted ng pulisya, kaugnay sa double murder at pagdukot sa isang sanggol na babae. Nang hindi inaasahan, biglang nagpakita si Jonah King sa bar kasama ang lalaking naka-leather jacket na sumusunod kay Milton. Bago pa nila siya makita, mabilis na nagtago si Piper. Hindi nagtagal, sinamahan sila ng isang grupo ng mga kalalakihan na may sari-saring mga armas. Pagkatapos nito, sinabihan na sila ni Jonah King na mag-umpisa na at patayin sina Milton at Piper. Nang marinig ang kanilang plano, alam na ni Piper kung anong dapat niyang gawin. Samantala sa silid ni Milton, siya at si Candy ay nagpapapawis, nang biglang pumasok ang unang lalaki na may hawak na machete. Matapos patumbahin ang isa, sunod-sunod na silang pumasok para patayin si Milton, ngunit madali niya silang napabagsak. Nang aatakihin na siya ng huling lalaki, napagtanto ni Milton na wala na siyang bala, ngunit biglang pumasok si Piper at hinampas ang ulo ng lalaki. Hurry, there probably more. Sa labas, dumating ang accountant kasama ang dalawang trooper. Nang makita si Milton, naganap ang isang shootout at nabaril si Milton sa tiyan. Parehong nabaril ang dalawang trooper, at habang papaalis sina Milton at Piper, relax na relax lang silang pinanood ng accountant. Habang nagmamaneho sila sa highway, sinabi ni Milton kay Piper na tumakas siya mula sa bilangguan, at kinwento ang tungkol sa kanyang anak na babae na pinatay at kanyang apo na kinuha ni Jonah King. Habang nagmamaneho sa isang mahabang tulay, bigla silang binangga mula sa likuran ng isang police car na minamaneho ng accountant. Nang tumabi siya sa kanilang sasakyan, binaril siya ni Milton ngunit hindi siya nito tinablan. Dahil dito, hiningi ni Milton kay Piper ang ancient-looking gun at nagpaputok, na dumaplis lang sa mukha ng accountant. Sa lakas ng impact, nawalan ng kontrol ang accountant at nahulog sa gilid ng tulay. Sa sumunod na eksena, makikita ang police captain na nagngangalang Cap, na nasa Bulls by the Balls Motel kung saan pinatay ni Milton ang lahat ng mga tauhan ni Jonah King at pati na rin ang dalawang state trooper. Samantala sa may tulay, makikita ang dalawang teenager sakay ng bisikleta na papalapit sa bumagsak na police car. Nang hindi inaasahan, biglang lumipad ang pinto ng sasakyan at natamaan ang isa sa kanila. Sinabi ng accountant na babalik siya para sunduin sila kapag dumating na ang kanilang oras, at dito nabunyag na ang accountant ay maaaring ang Grim Reaper. Habang nagmamaneho sina Milton at Piper, nakita nila ang van ni Jonah na nakaparada malapit sa isang maliit na simbahan, kaya huminto sila. Sinabi ni Milton kay Piper na maghintay siya sa sasakyan, habang siya naman ay pumasok na sa loob dala ang isang shotgun, kung saan nakita niya ang mga tao sa loob na kumakanta. Ilang sandali pa, pumasok si Piper sa simbahan. Nang makita ni Milton ang kanyang sanggol na apo na hawak ng isang babae, pinuntahan niya ito ngunit biglang bumangon ang lahat na may hawak na baril para pigilan siya. Kasabay ng pagpasok ni Jonah mula sa kabilang kwarto, may humawak kay Piper mula sa likuran. Sinabi ni Milton kay Jonah na alam niya ang ginawa niya sa kanyang anak, kaya lumingon si Jonah at binaril siya sa kaliwang mata. Bumagsak si Milton sa sahig, tila patay na. Habang sumisigaw at nagpupumiglas si Piper, dinala nila siya sa isang camper van at umalis na sa simbahan. Naiwan ang isang maliit na grupo upang ilibing si Milton, ngunit sa kanilang pagkabigla, umupo si Milton at sinimulan silang pagbabarilin. Pagkatapos maubos ang mga tauhan sa simbahan, naglakad siya palabas at pumasok sa Dodge Charger para sundan si Jonah. Habang nagpapatuloy ang camper van, tumingin si Jonah sa likuran at nakitang buhay pa rin si Milton. Nakita ito ni Piper bilang isang pagkakataon kaya nagsimula siyang makipaglaban sa ibang nasa camper van. Samantala, nagmaneho si Milton sa isang malaking shed at binaril ang isa sa mga sasakyan at bumagsak ito sa isang hukay. Sinipa ni Piper ang isa sa mga babae sa likuran na bintana ng camper van, at pagkatapos ay nagsimula na siyang makipaglaban kay Jonah. Sa kanilang laban, kinuha ni Piper ang Pentagon pendant mula sa leeg ni Jonah at sinaksak siya sa dibdib. Habang diretsong nagmamaneho si Milton sa camper van, nakita niyang hawak ng babae ang sanggol sa itaas ng driver, kaya umiwas siya para hindi sila matamaan. Nang medyo nakarecover na si Jonah, papatayin na sana niya si Piper ngunit nakita niya si Milton, kaya nagdive siya sa likuran na bintana at bumagsak sa harap ng sasakyan ng ating bida. Mabilis siyang hinila papasok ni Milton, habang si Jonah naman ay pinagbabaril ang makina ng sasakyan. Sa kasamaang palad, tumirik ang sasakyan kaya tumigil na sila, at nakita ang camper van na naglahon na sa malayo. Para hindi mahanap ng mga pulis, itinulak nila ang sasakyan palayo sa main road.
Samantala sa simbahan, pumasok ang accountant at natagpuan ang isa sa mga tauhan ni Jonah na nakaligtas sa pamamaril. Tinanong ng accountant kung bakit sila hinahabol ni Milton, at sinabi sa kanya ng lalaki ang tungkol sa pinatay na anak at dinukot na apo ni Milton. Habang nakatayo sina Milton at Piper malapit sa sirang sasakyan, huminto ang isang tow truck at lumabas ang driver na nagngangalang Webster. Kilala niya si Milton at pagkatapos ng maikling pag-uusap, hinila niya ang sasakyan pabalik sa kanyang pagawaan. Habang nandoon, sinabi ni Webster kay Piper ang ilan pa sa kasaysayan ni Milton, na nabunyag na namatay 10 taon na ang nakakalipas. Kalaunan, sinabi ni Webster kay Milton na hindi na maaayos ang Dodge Charger, ngunit meron siyang Chevy Chevelle na maaari niyang gamitin, bilang kabayaran sa pagligtas sa kanya ni Milton noon. Sa di kalayuan, makikita si Jonah na tumawag sa pulis at sinabi sa kanila kung saan nila makikita si Milton. Habang nagmamaneho sina Milton at Piper, hindi nagtagal ay hinabol sila ng mga pulis, at makikitang papunta sila sa roadblock kung saan naghihintay si Cap at ang kanyang mga tauhan. Nang sa tingin ni Cap ay natrap na niya sina Milton at Piper, isang hydrogen tanker na minamaneho ng accountant, ang biglang lumitaw mula sa likod ni Cap at ng kanyang mga tauhan, at dumiretso siya sa mga nakaparadang sasakyan ng pulis. Pagkatapos ay lumabas ang accountant sa umaandar na tanker, bago ito tumama sa isa sa mga police car at gumulong sa bubong ng sasakyan na minamaneho ni Milton. Sumabog ito at sinira ang dalawang sasakyan ng pulis, at ang accountant ay tumingin lang kay Milton habang nagmamaneho siya palayo. Itinutok ni Cap at ng iba pang mga pulis ang kanilang mga baril sa accountant, ngunit isinagawa niya muli ang kanyang trick at kinumbinsi sila na isa siyang FBI agent. Sinabihan ng accountant ang isa sa mga pulis, na merong pentagram sa kanyang dibdib, na tawagan si Jonah King at sabihin sa kanyang patay na si Milton. Sa kabilang banda, patuloy na nagmaneho sina Milton at Piper at pumasok sila sa Louisiana. Kinagabihan sa kabilugan ng buwan, dumating sila sa Stillwater Prison, at gaya ng dati, sinabihan ni Milton si Piper na hintayin siya sa sasakyan. Nang makapasok sa loob, nakita niya ang grupo ni Jonah King na merong wild party, kung saan ang ilan sa kanila ay nakahubad at ang lahat ay nagsasayaw. Sa kanyang pagkadismaya, nakita niyang walang laman ang basket ng sanggol. Pagbalik sa sasakyan, nakita niya ang accountant na may nakatutok na kutsilyo sa lalamunan ni Piper at sinabihan siya nitong ibaba ang ancient gun. Pinaalam niya kay Milton na tinulungan niya siya sa roadblock kanina, ngunit ngayon ay dapat na kumilos si Milton at kunin ang sanggol ng mag-isa, habang siya naman ay maghihintay kasama si Piper. Nang sasaksakin na ni Jonah ang sanggol bilang isang sakripisyo, pinaandar ni Milton ang sasakyan sa nag-aapoy na pentagram at nagsimulang magpaputok sa mga tagasunod ni Jonah. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ng dalawa sa mga tagasunod ang accountant at Piper sa tore at pinuntahan sila. Gayunpaman, madali silang pinabagsak ng accountant, ngunit tinutukan siya ni Piper ng ancient gun. Nang wala ng ibang choice, sinabi niya kay Piper na pwede na niyang tulungan si Milton. Habang nagmamaneho si Milton papunta kay Jonah, binaril ni Jonah ang kahon ng mga pampasabog. Lumipad ang Chevy sa hangin habang nasusunog, at pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa. Gumapang palabas si Milton at lumapit kay Jonah, ngunit isa pang lalaki ang binaril si Milton sa likod, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa lupa. Habang pareho nilang binubugbog si Milton, nagpakita si Piper at binaril si Jonah, ngunit naiwasan niya ang shot at tumama ito sa dibdib ng isa pang lalaki, na naging sanhi ng isang napakalaking pagsabog. Samantala, sinubukang gumapang ni Milton papunta sa umiiyak na sanggol, habang si Jonah naman ay patuloy siyang hinahampas sa likod. Sinabi ni Jonah kay Milton na wala sa mundong ito ang makakapatay sa kanya. Sa sandaling yun, dinistract ng accountant si Jonah. Nang lumingon siya kay Milton, sinabi niya sa kanya na hindi siya nagmula sa mundong ito, bago itinutok ang sinaunang baril at pinaputokan si Jonah. Ang katawan ni Jonah ay tumilapon pa itaas at sumabog sa ere, at ang bungo niya na lang ang bumagsak sa lupa. Habang nagmamadaling pumunta si Piper sa tabi ni Milton, kinuha ng accountant ang sanggol mula sa babaeng may hawak sa kanya at ibinigay ang sanggol kay Milton. Tinanong ni Milton si Piper kung aalagaan niya ang sanggol at ipinangako naman ni Piper na gagawin niya ang lahat para mapalaki itong maayos. Hindi nagtagal, dumating si Webster sakay ng isa pang sasakyan, at sinabi ni Milton kay Piper na si Webster ang tutulong sa kanya at sa sanggol. Habang dala ang sanggol, naglakad si Piper papunta kay Webster at nang lumingon sila sa likod, wala na si Milton at ang accountant. Sa huling eksena, makikita si Milton na umiinom ng alak sa bungo ni Jonah, habang ang accountant naman ay lumapit at sinabi sa kanya na oras na para umalis.
Sa pamamagitan ng paggaway ng kanyang kamay, isang magandang lumang itim na Chevy ang lumitaw sa harapan nila. Naglakad si Milton papunta sa sasakyan at sinabi sa accountant na kung ibabalik siya sa hellhole, tatakas siya muli. Ihinagis sa kanya ng accountant ang susi ng sasakyan at ngumiti sa unang pagkakataon. Sa huli, magkasama silang nagmaneho pabalik sa bilangguan sa impyerno, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.